Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang Tagalog version ngayong weekend ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 27 hanggang 30, 2025. At ito na po ang natitirang araw ng buwan ng Hunyo bago tayo pumunta sa buwan ng Hulyo na mukhang tataas na po ang mga formation ng mga tropical cyclones. Pero pasalamat tayo na wala pa ring bagyo na nag-form. Sa nakaraang linggo, within the Philippine Air Responsibility, lahat po sila sa labas ng PAR. Pasalamat tayo kay Mother Nature. Mukhang mabait po sila sa atin ngayon. At dito pong ating update ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Gaya ng sinabi natin ay mukhang puro thunderstorms lamang po ang nakakanasan natin. Wala po tayong mga major rain event tulad ng enhanced habagat. Dahil po medyo mahina pa rin yung Madden Julian Oscillation. At ito po yung ating latest GovSat na inisyo kahapon. Hanggang ngayon po ito. Yung dalawang bagyo na nabanggit natin na sa labas ng PAR. Unahin natin si Sepat. Ito po ay naging isa na pong middle latitude cyclone o part na po siya ng frontal system. Hindi na po siya bagyo. At ito po ay nasa may karagatan na po sa may south of Kuril Islands. Malayong-malayo po sa ating bansa. At ito naman pong isang bagyo na namuo sa labas ng Philippine Air Responsibility, si bagyong 3W. Ito po ay naglandfall na po sa northeastern portion ng Hainan Island kahapon ng umaga. At kahapon ng hapon, naglandfall din sa Leizhou Peninsula ng Katimugang China. At sa ngayon ay isa na naman po siyang low pressure system dito po sa katimugang bahagi po ng China. So wala na po ito. Ang natitira na lang po itong tinatawag nating monsoon trough. Yan po ang magkakos po ng mga thunderstorms. Kasi po itong monsoon trough na ito for the next few days, ito po ibababa sa may area po ng Visayas at Bicol at lalo magpapaulan po hapon-hapon o gabi-gabi sa mga lugar natin sa susunod na 5 araw. Sa labas ng ating bansa, meron isang low pressure system na muo sa kanluran ng Guam. Ito po si LPA 97W. Mababa ang tsansa po ito maging isang bagyo na ihirapan po siya mag-develop. Sa ngayon, nandito pa rin po siya, quasi stationary. Ito naman po ang tropical wave na malapit sa Mindanao ay nalusaw na po ito. Okay? But expect pa rin natin mga thunderstorms sa bahagi ng Mindanao tuwing hapon o gabi. At sa latest sa ating Madden Julian Oscillation ay nakita po natin dito na yung wet phase hanggang sa July 10 na forecast ay mananatili po dito lang po sa malapit sa gitna nitong phase diagram. Pag malapit po dito sa phase diagram, sa gitna niya, ay mas lesser ang intensity ng wet phase ng Madden Julian Oscillation. Konti yung mga ulap, hindi masyadong intense. Pero kung ang graph nitong wet phase ay nagpunta sa outermost part, ay medyo malakas po ang Madden Julian Oscillation yan. So, tandaan po natin, Pilipinas ay nandito po sa area na yan. Okay? So, hindi po masyado kalakasan. Kahit po yung forecast, simula nung June 25 hanggang July 10, ay nagpapahiwatig dito na mahina po siya. Tingnan niyo yung kulay blue, yung enhanced convection, hindi po siya masyadong malakas. So, ito po yung absorption ng outgoing long wave radiation. Pag na-absorb po yan, nagiging blue, while yung orange to red, nag-escape kaagad po siya sa atmosphere. So, hindi po siya na-absorb ng karagatan. So, mas drier conditions, walang masyadong ulan. So, ito yung nagkakos ng mga thunderstorms. So, medyo mahina hanggang normal ang ating Madden Julian na wet phase. Wala pong pinapakitang enhance. Kahit po sa darating pong July 10 to 15, medyo mababa ang probability, ay hindi pa po nagpapakita na grabe yung idudulot na pag-enhance ng habagat. Okay? At kahit dito sa forecast mula sa Bureau of Meteorology ng Australia, ayan po. So, same din. Halos same sa American model.
So, ito yung i-play natin, yung MJO. So, nakikita ninyo, for the next 2 weeks, talaga mahina po yan. Okay? Hindi nagpapakita ng makapal na kulay na blue-green. So, yan po ang galing sa Bureau of Meteorology ng Australia. Samantala, ito yung latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakikita po ninyo dito, ito yung LPA 97W. At may hinang habagat po dito sa may West Philippine Sea. Mga thunderstorms lang po sa ating kapuluan. Pag check natin yung zoom in satellite animation, ay nakita niyo na yung hapon nagsisilabasan na po ang mga thunderstorms. Kanina po dito sa Naga, mayroon malakas na ulan ang bumagsak lang dito lang po sa barangay namin sa San Felipe. At nakarecord po ng malakas na ulan. At nakita niyo dito sa ating weather station, yung mga weather station natin around Naga City, ay nagpapahiwatig na ito lang area po ng San Felipe ang umabot ng almost 25 millimeters yung bagsak ng ulan. Okay, in a span of 15 minutes. Okay, samantala ang Barangay Liboton, Barangay Concepcion, Pequeña, napakahina, 0.3, halos walang ulan po dito. 3 millimeters sa may Magsaysay area. While dito sa may Calabanga, 1 millimeter lamang. At sa Camayda, ganun din yan, 1 millimeter lang pinapakita dyan. Yung bagsak niya, yung lakas ng ulan na binagsak niya, umabot po ng 215 millimeters. Kaya may mga flooded areas sa road, but madali naman pong nag-recede kasi 15 minutes lang po yung ulan. Kanina po yung 12:39 p.m. Okay, so yan po ang cause kapag meron po tayong isolated rain showers and thunderstorms. Malilit na area lang ng isang lugar ang pwedeng ibagsak ang malakas na ulan. Hindi po siya malawakang na thunderstorms. Nagsimula pa lang kailan binagsak niya dito sa area namin at pumunta na doon sa my first district of Camarines Sur. Now, ito po yung latest wind forecast. So, for the next 5 days, papakita natin sa inyo. So, ito po yung monsoon trough. Nandito po yan. Nakakonect po yan dyan. Ito yung low pressure. So, bukas, Sabado, hanggang sa Linggo, nandyan pa rin yung LPA at yung monsoon trough ay mag-establish po dito sa may area po ng Bicol at Central Luzon. At meron na tayong mahinang habagat lamang po. Magpapaulan din yan, mga thunderstorms sa may kanluran bahagi po ng Palawan. Western Visayas din, may Macopa. So, halos everyday talaga meron tayong mga ulan. So, sa Monday hanggang Tuesday, nandyan pa rin yung LPA, medyo sabog siya. But sa Miyerkules, Hulyo 2 at Hulyo 3, mukhang magde-develop itong LPA. Ito po siya. Within the Philippine, along the PAR line, o nakapasok ng bahagya. At ito yung konting habagat. And then, mag-accelerate pa northeast, palayo sa atin. Yan po ang good news. So, mabait pa rin sa atin si Mother Nature. Okay, nakakatakot po niyan in bare months. I-pray natin sana hindi pumunta sa atin mga bagyo sa bare months. So, lahat ay palihis. May konting habagat po dito sa atin. So, okay pa naman po ang panahon niyan. Expect lang po yung mga ulan sa hapon. Kaya hapon-hapon, ng gabi-gabi, wala tayong masyadong ibabanggit dito. Kasi hanggang sa Martes, hapon-hapon, yan po. Afternoon yan palagi hanggang sa July 2. Lagi tayong may ulan, particularly sa Luzon at Visayas. So, wag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil nasa tag-ulan tayo. Kahit walang bagyo, walang habagat, okay? Walang malakas na IDCC o LPA. Expect natin ito mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms. Kasi nasa tropical rainforest po ang Köppen climate classification ng ating bansang Pilipinas. Köppen climate. Okay? German scientist yan o climatologist na nagbigay ng climate classification sa Pilipinas. Yung tropical rainforest and monsoon type of climate. Okay? So, yan po ang forecast sa ulan. Pagdating sa mga ensemble naman ng mga computer models, dito lang tayo nakatutok sa European model. Medyo magulo ang American model. Galing po ito sa easterlywave.com. So, ito yung C97W at mukhang nandyan pa rin po ang nasa low to medium chance na baka mag-develop as a tropical depression. Okay? Pero sa latest na yun, mula sa Google Weather Lab,
DeepMind Artificial Intelligence Forecast. Bago po ito mula sa Google. Ito na yun ang nilabas nila for the past 2 years. At ito yung experimental model nila. Ito yung WeatherNext. Dito lang tayo sa experimental model. At yung European model, kulay blue at orange, ay nakikita po ninyo for the next, let me see, ilang araw ito. For the next 5 days, yan po, kita nyo yung, makikita nyo may araw dito. For the next 5 days, mukhang hindi pa naman po masyadong populated ang forecast models. Itong sa DeepMind at sa European model ng possible formation ng isang bagyo for the next 5 days. So mostly monsoon trough lang po yan. So walang pinapakita na napakaraming dots. Kasi pag marami po ang dots niyan, ay mukhang magde-develop po yan. Pero so far, so good pa naman ang ating weather for the next 5 days. Okay? Samantala, ang Global Tropics Hazards Outlook naman mula sa Climate Prediction Center, nilabas po ito nung Miyerkules. Galing po ito sa American Model. Sa ikalawang araw ng Hulyo hanggang Hulyo 8 ay manatili pong more than 60% o tumaas ng 60% ang probability ng tropical cyclone formation dito. While yung ikatlong linggo, which is mababa ang uncertainty, ay mataas ang uncertainty pero mababa ang probability, ay nasa more than 20% lang ang formation ng bagyo mula sa Guam hanggang Pilipinas. So ito yung area of formation niya. Okay? Kahit ang Pag-asa, ang latest na yon ay nagpapakita na sa week 1, June 27, o araw na ito hanggang July 3, nasa low to medium chance ng formation ng isang bagyo dito within PAR. Okay? O mismo sa may PAR line. Samantala sa week 2, July 4 to July 10, low ang probability ng bagyo dito sa may North Philippine Sea. So far, wala naman pinapakita na papunta sa ating bansa. Okay, so dito naman tayo sa ating wave forecast. Wala naman tayong papakita dito hanggang sa Martes at Miyerkules, Hulyo 1 hanggang Hulyo 2. Manatili pong hanggang 1 metro lamang po ang alon sa halos iba't ibang parte ng dagat Pilipinas. Kahit itong inland waters ay hanggang 1 meter lamang po ang paglaki ng alon. So light pa rin ang alon at suitable sa fishing, o kung kayo ay mangingisda, walang problema. At pag nag-travel kayo sa karagatan, wala ding problema. Okay, mag-ingat lang po kayo pag hapon ng gabi dahil dyan yung mga subasco, dala ng mga thunderstorms. So kung mag-fishing po kayo, do it early morning hanggang sa tanghali. Okay? So yan muna po ang pinaka-latest update sa ating panahon. At babalik ulit tayo next week sa ating Weather TV update. Ito si Mike Padre ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa MrTyphoon.tv. Click lang niyo yung subscription button dito sa YouTube. At sa Facebook, i-follow lang po ninyo ang ating page. At maraming salamat ulit. God bless po sa inyo lahat.